Hello everyone! Today we're going to learn about balancing redox reactions. So sa part 1 na ito ng ating discussion about balancing redox reactions, pag-aaralan natin kung paano mag-balance ng simple redox reactions. Before tayo pumunta sa process ng pag-balance ng redox reaction, kailangan mo natin i-review kung ano yung redox reaction. So redox reactions are electrochemical reactions na binubuo ng oxidation and reduction processes. So, oxidation involves the loss of electrons, while yung reduction naman involves the gain of electrons. So, yung dalawang process na ito during the redox reaction ay nangyayari sila simultaneously. Ibig sabihin, almost magkasabay sila nangyayari, no? Yung oxidation and reduction. Merong mga special case na hindi sila nagkakasabay. Merong mga factors na kailangan consider, pero most of the time, nagkakasabay sila sa pag-occur. So in redox reactions, the substance that is oxidized is called the reducing agent, and then the substance that is reduced is called the oxidizing agent. Now, pumunta na tayo sa balancing of redox equations. Yung umpisahan muna natin sa simple na redox equations at yung gagamitin natin na method dito ay tinatawag natin na ion electron method. Tinatawag siya na ion electron method kasi nga magdadagdag tayo ng ions and electrons sa equations para na mabalance sila. So, umpisahan natin sa simple redox reaction. So, meron tayo ditong zinc plus copper ion is equal to zinc ion plus copper. So, paano ba natin ito ibabalance? This is just a simple redox reaction. Hindi complicated yung ions na involved, hindi rin complicated yung mga molecule na involved dito. So, ano yung gagawin? First step is to divide the equation into two. No? So, i-pair mo lang yung zinc sa kapwa niya zinc sa kabila from the reactant and then dito sa product mo. So, yung zinc dito nagmula and then yung zinc ion sa may product nagmula. And the other one is of course the copper ion and then naging copper. Okay? The next is you balance the number of atoms. So bilangin natin kung ilang mole ng zinc ang meron tayo dito sa reactant and ilang mole ng zinc ang dito sa product. So meron tayong isa kasi nga wala namang subscript dito. So ibig sabihin meron tayong 1 zinc dito sa may reactant at 1 zinc dito sa product. So balance na siya. Pwede ka nang dumiretso sa pag-balance ng electrons. So, para ma-balance yung electron, kailangan nating assignan sila ng oxidation number. No? So, yung oxidation number ng zinc dito sa may reactant na side ay 0. Kasi nga, this is a pure element. Di ba napag-aralan natin before na pag pure element or pure molecule, ang kanyang oxidation number is 0 pag wala siyang charge, no? And then dito naman sa kabila, kung mapapansin nyo guys, meron siyang oxidation, meron siyang charge. So, kung ano yung charge niya, yan yung kanyang oxidation number, di ba? Ito yung sa rule natin sa pag-assign ng oxidation number. So, since meron tayong charge na 2 dito, this is an ion, no? Ion siya, charged particle. So, kung ano yung kanyang charge, ganun din yung kanyang oxidation number. So, that is +2. Now, i-adjust natin kasi nga, hindi magkapantay yung oxidation number nila. So, mas mataas dito sa kabila, +2. And then dito sa kabila is +1. So, saan tayo maglalagay ng electron? So, maglalagay tayo guys, yung rule dyan is maglalagay tayo sa side kung saan mas malaki yung oxidation number. So, kung mapapansin nyo dito, may 0, may +2. So, sino yung mas malaki? Si 0 o si +2? So, si +2. So, dito tayo sa side ni zinc ion mag-a-add ng electron. So, ilang electron yung i-add natin para magkapareho silang 0? So, para magkapareho silang 0, magkapantay sila, mag-a-add tayo ng dalawang electrons. So, 2 minus 2 is equal to 0. So, pareho na yung oxidation number sa magkabilang side, no, ng ating equation. So, meron ditong 0, meron ditong 0. So, yan. Okay? The next, dito naman tayo sa kabila. Okay? So, dito sa kabila, meron tayong copper, that is 0, since it is a pure element. And then we have the copper
Yan. So, copper ion, yung kanyang charge is 2. So, ibig sabihin yung kanyang oxidation number is also 2. Kaya nag-add tayo dito sa side na ito ng 2 electrons para magkapareho na 0 sa reactant and sa product side ng equation. Yan. So, dito makikita na natin guys kung saan tayo nag-add ng electron. Now, pwede na nating i-identify kung sino or saan dito sa dalawang equation na nabuo natin yung reduction at saka yung nag-undergo ng oxidation. No? Sino yung nag-undergo ng reduction, sino nag-undergo ng oxidation. So, tandaan lang natin yung pattern. No? Sa oxidation, yung pattern natin dyan is A is equal to B plus E. Ibig sabihin, yung electron ay makikita mo sa my product. Kasi nga nirelease eh. During the oxidation process, nagre-release yung substance ng electron. So, dapat makikita mo siya sa product. And then, yung reduction naman, A plus E is equal to B. So, ibig sabihin, yung electron, makikita mo sa may reactant kasi nga ina-absorb. So, dito, sa zinc, sa equation natin with zinc and the copper, saan dyan yung oxidation and saan dyan yung reduction. No? So, dito kung makikita natin, nag-add tayo ng 2 electrons sa product. So, ibig sabihin, ito yung ating oxidation half. No? Yan. So, ito yung ating oxidation half and then dito naman, nag-add tayo ng electrons sa reactant na side. So, ito yung ating reduction half ng ating equation. Okay? So, pagkatapos nating i-balance yung number of atoms at yung number of electrons, ika-cancel natin kung magkapareho yung ina-add natin at dinagdag natin no, na electrons sa dalawang equation na yan. So, since dito meron tayong dalawang electron and then sa kabila meron ding dalawa, pwede natin ma-cancel yan. And then, ang gagawin natin is yung mga naiwan na mga components, i-add na lang natin no, uli para makabuo ng another single equation. Yung balance na nakabuuan na redox reaction. So, pag kinumbay natin, eto na siya. Okay? So, parang wala ring nangyari. Kasi nga, syempre, or yung result ng pagsusuri natin is, yung electron na ni-release ng zinc ay ganun din karami sa inabsorb ng copper. No? So, magkapareho pa rin yung original na equation at saka yung ating balance na equation. Ibig sabihin, mag-balance na talaga yung original natin na equation. Napunta naman tayo sa another example. So, dito meron tayong aluminum plus silver ion is equal to aluminum ion plus silver. So, again, ganun pa rin, no? First step, you have to divide the equation into two, no? I-pair mo. So, meron tayong dyan dalawang pair. So, you have the aluminum and then the silver. So, i-separate mo lang. So, meron tayong aluminum sa kabila and then silver sa kabila. The next is, second step is to balance the number of atoms. So, bilangin natin kung ilang mole ng aluminum yung nandito sa may reactant and ilang mole ng aluminum ang nasa product. So, meron tayong isa and then isa din dito. So, balance na siya. For the silver, ganun din. No? Meron ditong isa, meron din sa kabila. Kasi nga wala namang wala namang subscript. Next na i-balance natin ay yung kanilang oxidation number no or yung electron. So, assignan muna natin ng oxidation number no. Dapat tama yung i-assign natin. So, dito yung aluminum, since it is a pure element, so yung oxidation number niya ay 0. So, dito 0. And then dito sa kabila, since it is an ion, so kung ano yung charge niya, ganun din yung kanyang oxidation number. So that is 3. So since mataas dito sa kabila, yung oxidation number niya, dyan tayo mag-a-adjust. And then i-level natin doon sa kabila. So since meron ditong sobrang 3 na oxidation number, mag-a-add tayo dyan ng ilan yung i-add natin dyan na electron para magpareho silang 0 sa kabila. So mag-a-add tayo ng
3 electrons. So 3 minus 3 magiging 0 na. So balance na siya. Next naman dito sa silver, so wala na tayong dapat i-balance pa in terms of the number of atoms kasi nga tig-iisa lang naman. Pero pagdating doon sa oxidation number, so yung oxidation number niya dyan, meron tayo ditong oxidation number na dito 0. Yan. And then the other one is plus 1. So, again, nag-a-add tayo ng electron kung saan mas malaki yung, sa side kung saan mas malaki yung oxidation number. So, dito yung mas malaki. So, dyan tayo mag-a-add. So, mag-a-add tayo ng isang electron para magkapareho silang zeros. So, dito sa kabila and then doon. Yeah, magkaiba yung, or magkapareho na yung kanilang oxidation number. Magiging 0 na yung, magiging balance na siya. And then, next is we have to compare the number of electrons lost and gained. At before that, syempre, dapat kilalanin muna natin or identify muna natin kung saan dito sa dalawang equation yung reduction half at yung oxidation half. So again, yung pattern natin dyan, pag nag-add tayo kung yung electron mo in-add mo sa may product, that is the oxidation half. No? So ito yung ating oxidation half. And then this one naman is our reduction half. And then i-compare mo. So dito, meron tayong 3 electrons and then dito sa kabila is only 1 electron. So hindi magkapantay. Di ba? So dapat magkapareho sila. So hindi naman tayo pwedeng mag-adjust dito sa 3 kasi nga mas malaki na siya. So mag-adjust tayo doon sa mas maliit or mas mababang electron na dinagdag. So dito tayo mag-adjust sa silver. So imo-multiply lang natin 'yan, no? Imo-multiply natin sa 3 yung buong equation, no? Para mapapanatili natin yung tinatawag natin na conservation of mass. Kasi nga pag yung electron lang yung minultiply mo sa 3, hindi ma-maintain yung conservation of mass. So, i-multiply mo itong 3 sa lahat ng component ng equation. So, dito, kay silver, kay 1e, electron, and then kay silver ion. So, distribute mo yung 3 and then magiging 3Ag plus 3E is equal to 3Ag. So, magkapareho na. Di ba? So, pagtapos na maging equal yung electrons na dinagdag at na dinagdag natin for both equations, i-cancel out natin yan. No? So, i-cancel yung electrons and then i-combine uli yung mga naiwang components. So just make sure na when you combine the two remaining equations, ay yung position nila hindi mag-iba. So let's say for example for aluminum and the silver, the 3 silver ion here, they are found in the reactant side of the equation. So dapat manatili sila sa reactant na side. Hindi sila pwedeng mag-transfer doon sa product na side kasi maling-mali yan. Pwede silang mag-exchange ng position within the reactant side, pero hindi sila pwedeng mag-transfer or mag-cross sa arrow. Okay? Na magkapalitan sila ng position ng iba doon sa product. So, dapat mapapanatili. No? So, yung aluminum at 3 silver ion dito ay pwedeng magkapalit ng position. Pwedeng unahin mong isulat yung 3Ag plus at saka isunod mo yung aluminum, no? Plus aluminum. Pwede yan. The same here sa may product na side, no? Pwede magkapalit ng posisyon yung aluminum natin dito na ion at yung 3 silver. Pero, ano yung forbidden dito, no? Yung bawal. Yung pag-transfer niya ng posisyon dito sa kabila ng arrow. So, yan yung bawal. So, within the side, within the reactant side, or within the product side, pwede sila magkapalit. Pero, hindi pwede mag-cross sa arrow. So, yan. So, kinumbine mo lang and then that's it. That's the simple balancing ng ating simple redox reaction. And then next, punta naman tayo dito sa example number 3. So, we have here the sodium plus chlorine gas is equal to sodium ion plus chlorine ion.
Yan. So this is also a redox reaction. So again, pair up natin yung mga components ng reaction at paghihiwalayin natin. So meron tayong dalawang equation dito for sodium and for the chlorine. And then next is ibabalance natin yung number of atoms. So bilangin muna natin. No? So dito meron tayong isang sodium, meron ding isang sodium sa kabila. So balance na. Then pag na-ensure mo na balance yung number of atoms, proceed ka na sa balancing of the electrons. No? So meron tayo ditong plus, meron tayo diyang plus 1 na oxidation number, and then dito 0 kasi nga pure element siya. So mag-a-add lang tayo doon sa mas malaki yung oxidation number, that is plus 1, mag-a-add lang tayo ng 1 electron para mabalance. No? So 1 minus 1 is equal to 0, so magiging pareho silang 0 yung oxidation number. Then for the chlorine naman, ito yung problema dito sa chlorine kasi nga meron tayong dalawang chlorine sa kabila dito and then isa lang doon sa kabila. So pareho lang yung ginagawa natin sa regular na equation, guys. Nagdadagdag tayo ng coefficient. So since meron ditong 2 chlorine, mag-a-add lang tayo ng 2 dito na coefficient sa chlorine ion para magkapareho yung bilang ng chlorine dito at sa product and then sa reactant. And the next is we have to assign the oxidation number. No? So dito, yung oxidation number dito is 0 kasi nga pure molecule siya, wala siyang charge. And then dito, sa kabila, meron tayong negative 1, pero meron tayong coefficient na 2, so i-times 2 mo yan, yung negative 1, so bali magiging negative 2. Yan. Sir, nasaan nanggaling yung negative 2 mo? Di ba meron tayong negative 1 dito? Pero nagdagdag kasi tayo ng oxidation number dyan. So, anong gagawin natin? I-multiply nyo dyan. No? So, 2 times negative 1 is equal to negative 2. And that's it. Saan tayo magdadagdag? Sino yung mas mataas na oxidation number dito? Between the 0 and negative 2. So, syempre dito tayo sa 0. So, mag-a-add tayo ng ano yung i-add natin dyan? So, mag-add tayo ng 2 electrons. So, 0 plus 2 plus negative 2 is equal to negative 2. And then sa kabila naman is negative 2 rin. So, balance na. Now, pagkatapos natin magdagdag ng electron, i-compare natin yung electrons na dinagdag natin dito sa sodium at yung dinagdag natin dito sa chlorine. Yan. So, magkapareho ba? Maka-cancel ba natin agad? Hindi, kasi nga magkaiba sila. So dito merong 2 electrons while dito isa lang. So saan tayo mag-a-adjust? Dito sa mas mababa yung electron. So ilan yung magiging or ilang beses natin siyang i-multiply. So you have 2 dito. So kailangan maging pareho silang 2. So i-multiply natin yung buong equation sa 2. I-distribute mo lang yung 2. So 2 times 1 is equal to 2E, 2 electrons, and then 2 Na ion, and then 2 Na. So yan, distribute mo lang. So magkapareho na sila. Di ba? Magkapareho na sila. So 2 equal na yung number of electrons. So anong gagawin natin dito? Cancel out. And then the rest of the equation, i-combine natin. Ibabalik natin. No? Again, you just have to take note na dapat yung position nila ay manatiling ganun after the combination. No? So, kung nasa reactant sila, dapat manatili sila sa reactant. Pag nasa product side sila, manatili sila sa product na side. So, ito na yung ating balance na equation. So, yung 2Na dito, and then Cl2 dito, and then 2Na plus dito, and then yung 2Cl dito. And yan na yung ating balanced equation. So next naman, eto guys, pwede ninyong i-pause yung video and then subukan ninyong i-balance. No? Tandaan ninyo yung mga oxidation number and then yung kanilang bilang. No? So first step is you have to balance the number of atoms. And then second step is you have to balance the number of electrons. And then third is you cancel out or you adjust kung saan man yung
mas mababa yung electron na add mo, multiply mo kung ilang beses, and then cancel out, and then i-combine ninyo. And then just take note na dapat kung ano yung position nila kanina, ganun din yung magiging position nila sa final answer. So ito pwede ninyong i-pause and then sagutan ninyo guys. Okay, tapos na ba? So please check your answer if correct. So yan. Kailangan nating i-divide into two equations, no? So, for the Sn, and then for the chromium. And then here, nag-add tayo, since sobra yung oxidation number dito, 4, positive 4, dito sa kabila is positive 2. So, para magkapareho silang positive 2, nag-add tayo ng 2 electrons. Para 4 minus 2, magiging 2. And then sa kabila, ganun din, no? Meron dito 2 and then 3 dito. So dito tayo nag-adjust, no? Nagbawas tayo ng isang electron para magkapareho silang 2. Yan. So nag-add tayo dyan. And then next is, since hindi equal yung dinagdag natin sa dalawang equation, sa kabila is, dito is 2, and then sa kabila is 1. So, anong gagawin natin? Mag-adjust tayo. So, multiply natin yung buong equation sa 2 para maging pareho yung number of electrons nila. So, magiging 2Cr2 is equal to 2Cr plus 3 plus 2E. So, makikita natin guys, balance na. Okay? So, yan. Balance na. Okay? So, yan. Pag na-balance nyo na, pagkatapos nito ay i-recombine ninyo, no? I-recombine na yung mga components na naiwan, and then panatilihin yung positions ng mga components. So, ito na siya. Tama ba? Pareho ba yung answer nyo sa answer ko dito? Pwede magkapalit ng position nito, guys. Basta dito lang. The same here sa product. Hindi sila mag-cross or mag-over the backward dito sa ating arrow. So, ito yung ating sagot for the simple redox reaction, guys. Okay, so I hope may natutunan kayo. Next naman na video is for acidic na medium, balancing redox reaction in acidic medium. So maraming salamat. If you have questions, pwede nyo akong i-PM sa mga contact details na binigay ko sa inyo. Bye-bye.